Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Umaga po, ito po ang latest update natin ngayong araw, November 24, 2025. Ito nga pong minomonitor natin na low pressure area kahapon ay naging nga pong isang ganap na bagyo. At ito nga po ay may local name na Verbena. Si Verbena nga po ay namataan po yan dito nga po sa east of Surigao. At tinataglay po nito yung lakas na 45 km per hour malapit sa gitna. At may pagbugso po yan na abot ng 55 kilometers per hour. At asahan nga po natin magkakaroon yan ng landfall scenario, kaya iba yung pag-iingat at paghahanda na nga po para sa ating mga kababayan. Dahil tatahakin nga po niyan ay patungo nga po dito sa may parte ng Visayas at dediretso po yan sa parte ng Bohol and then Cebu. And possible din po yan dumaan dito sa may parte ng Iloilo at dadaan din po yan sa parte ng northern portion ng Palawan. Nakatas na rin po ang mga storm wind signal number 1. Itinaas na po yan ng bagong pag-asa at UST kanina. So storm signal number 1 na nga po sa may Dinagat Island, sa may Bukas Grande Group of Island at Surigao del Norte. Signal number 1 din po sa Surigao del Sur and Agusan del Sur. Ayan po yung northern portion. And then signal number 1 sa Southern Leyte, Biliran, and yung southern portion po ng Samar and Eastern Samar. Signal number 1 na rin po ang Cebu, and then yung Negros Oriental, Negros Occidental at Guimaras. Signal number 1 din po ang Iloilo, Antique, Capiz at Aklan. At signal number 1 din ang Masbate, Romblon at southern portion ng Oriental Mindoro. Ganon din po sa may parte ng Occidental Mindoro. Kaya mag-ingat nga po at maghanda na yung ating mga kababayan dyan. Dito po sa ating advanced weather forecast ng European Center. So expected na natin mamayang hapon po, no, alas 2 ng hapon, posibleng lumakas pa ng bahagya itong si bagyong Verbena. At asahan na nga po natin yung malalakas na pagulan at hangin. At expected din po natin, no, dahil nga may shear line, magpapaulan naman po yan sa eastern section ng Luzon. Kasama rin po ang Central Luzon and dito nga po sa parte ng Metro Manila, Bicol Region at Mindoro Provinces. At pagdating naman po ng alas 8 ng gabi mamaya, possible nga po, no, magkaroon na to ng interaction sa lupa at asahan na nga po natin yung mas masungit na panahon. At pagdating naman po, no, ng kinabukasan, November 25 ng alas 8 ng umaga, nandito na po yan, ano, sa may parte ng Rojas City at asahan natin na makakaranas ng pagulan ang parte ng Bicol Region, Mindoro Provinces, Palawan. Ganun din po ang Metro Manila at northern portion ng ating bansa. By November 26 naman po, asahan na po natin, nandito na po yan sa karagatan, dito nga po sa parte ng West Philippine Sea at ito po ay posibleng mas lumakas pa. Pagdating naman po ng November 27, so expected natin na possible lalabas na po yan ang ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating po ng November 28, ito po ay tinatahak niya ay patungong Vietnam. Pagdating naman po ng November 29, tuloy-tuloy na po northeast monsoon ang makakaapekto sa ating bansa. At by November 30, magkakaroon tayong panibagong low pressure area muli dahil pa rin po yan sa pagbabanggaan ng dalawang hangin at dito po sa ating ITCZ. Pagdating naman po ng December 1, asahan natin mataas ang tsansa na maulan ang eastern section ng ating bansa. And then by December 2,
And December 3, ganun pa rin po yung magiging lagay ng panahon. At asahan natin magkakaroon ng mga tsansa pa rin ng mga possible low pressure area. Again, inuulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.